So ano bang gusto natin? Manalo or matalo? Manalo, syempre, di ba? So paano ba yung twist to win? Paano rin ba ang twist to lose? So syempre sa ating buhay, gusto natin manalo, but for us to get there, syempre may pain tayo, kailangan pagdaanan yun yung twist. So no pain, no gain. So same goes when there's a twist to lose in our lives. Minsan sobrang sakit ng twist, sobrang sakit ng pain na yun, talagang masakit. At minsan hindi na tayo makabalik because of that twist to lose in our lives. So tignan nga natin ang twist to lose sa buhay ni Anderson Silva. So panoorin na po natin itong video na to. Watch this, he checks it. Oh my goodness! Oh my goodness! Wow! That's about as obvious as it gets. And as I told you, John Danaher, oh my God! John Danaher said after the first fight that was what concerned him about his performance, was that he wasn't checking leg kicks. Well, he checked that. Grabe, no? Kasi ba maranasan yan? That's a really twist to lose para kay Anderson Silva. So, dyan po siya lumalaban at sobrang kadiri. Sobrang sakit. Panoorin pa lang, sakit na sobrang nung nangyari sa kanya yan. This twist to lose ang nagpatalo sa kanya sa laban. At talagang hindi na siya makabawi, hindi na siya makabangon after nung twist to lose na yan sa ankle niya. And when we relate this to our lives, when pride creeps into our hearts, and submission loses its place, a twist to lose will surely happen sa ating mga buhay. So kung hindi po tayo marunong mag-submit sa Panginoon, talagang sobrang hirap at ikakatalo po natin yan. So what does the Word of God tell us this afternoon in 1 Peter 5:5-7? It says, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Could we pray? Hallelujah, Father in heaven, Lord God, thank you for this wonderful time. Lord God, thank you for this great privilege and great opportunity, Lord God, na makakarinig kami mula sa iyong salita, Panginoon. Lord God, open our hearts, open our minds, Lord God. We ask for wisdom, Lord God, that we may understand your word, Lord. Di namin ito kaya mag-isa, Lord God, not by might nor by power. That's why, Lord God, we ask for your anointing, Lord God, that we may just do it in the Spirit. And Lord God, we ask for your favor, Lord God, to fill this place, Lord God. That kami lang walang mangyayari, pero pagkasama ka namin, Lord God, all the impossible things will be possible, Panginoon. Lord God, huwag mo hayaan ngayong hapon, Lord God, na ako makikita magaling dito, Panginoon. Ngunit, Lord God, hayaan mo maraming buhay ang mabago, maraming pamilya ang mabago, Lord God, at ikaw lamang ang makitang magaling sa buhay ng bawat isa. Lord God, we claim the victory for the service and for the rest of this day. We give you back all the glory and praise in the mighty name of Jesus Christ. Could everybody shout, Amen? Amen. 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 Hallelujah. So, alam niyo po kung ano nakakatuwa sa Panginoon, that in every aspect of our lives, sa bawat lakbayan natin sa buhay, siguradong may salita siya para sa atin. Amen ba doon? Amen, talaga may sinasabi yung Panginoon sa atin. And for today, God's word for us is to submit. And tayo po mga tao, we have a choice if we will obey or disobey. Pero may resulta yan. If we disobey, if we resist God and do not submit to Him, it would be a twist to lose for our lives. But if we choose to obey and submit our God, it will be a twist to win. Panalong-panalo tayo. Dahil kasama natin ang Panginoon. So, ano bang ibig sabihin ng submit? Ano bang ibig sabihin ng submission sa ating Panginoon? So, when submission and submit is translated into Greek, siya po ay hupo, taso. Yan po ang translation niya. So, it is divided into two words, hupo and taso. And hupo means to be under, taso means arrange. So, pag pinagsama po natin yung dalawa na yan, hupo, taso means to be under God's arrangement. Kaya pala may tagumpay sa ating buhay, kaya pala tayo mananalo. Because when we are under God's arrangement, when we are under God's perfect plan, imposible nang matalo tayo, kapatid, dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen. 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 And sa kung i-relate natin, nanonood ba kayo ng UFC?
Mga babae pa yung sumagot ng amen. Nanonood daw sila ng UFC. So this is a combat sport. And ito po mga pictures, example ng pictures na hindi makahinga yung mga athletes. Talagang hindi na makakilos, talagang mapipilayan na. And one way, kung sasali po tayo dyan, one way for us to lose is through submission. So if the enemy, ginapol tayo ng enemy at tinake down at talagang sinakal at babalikan na tayo, wala tayong choice kundi mag-tap out. Wala tayong choice kundi mag-submit kasi hindi na tayo makahinga. Hindi na tayo makakilos, mababalikan tayo sigurado. Pero paalala lang po sa mga tatay na nandito, Mother's Day po ngayon, parang awa niyo na po, huwag niyo po gagawin yan sa inyong mga asawa. Parang, amen ba doon mga nanay? Ginagawa po ba nila yan sa inyo? Sumpong niyo po kay Pastor Anthony yan. So, yan po. So, in a world's perspective, one way for us to lose is to submission. Pag sa mundo, matatalo tayo pag nag-submit tayo. It would give us a losing position. But in God's perspective, when we submit to our God, it goes, hinahayaan na tayo mapunta sa winning position because we get to be under God's arrangement. We get to be under God's plan. At panalo na tayo, kapatid. Panalo na tayo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So, ano bang ginagawa natin? Diba? Instead na mag-submit, what do we choose to do? We resist God. We don't submit to our God. At anong sinasabi ng Panginoon dito in verse 5, it says, God resists the proud, but gives grace to the humble. So when we resist God, the more pride creeps in, pumapasok sa ating mga puso. And when we are full of pride, we become proud. And God resists the proud. So pag niresist niya tayo, talagang victory will be very, very far from us. At yan ang ikakatalo natin sa ating mga buhay. So ngayon, papapiliin tayo, ano bang gusto natin, katagumpayan o katalunan? Siyempre gusto natin victory sa ating mga buhay. So paano natin itong aabutin? How do we reach victory in our lives? We need to submit to our God. And how can I submit? How can you submit to the Lord? Paano ba yun? Ano bang dapat natin gawin? First, we got to let go. Wow. Big word. Big word, letting go. Di ba? So it is really tremendously hard to let go. Amen ba doon? Amen. Kasi pag-usapang letting go, ano bang unang naisip natin? Ano bang tumatakbo sa puso at isipan natin? Ang buhay, pag-ibig. Diba? Sino ba dito nagmahal? At kailangan mag-let go. Sobrang sakit, di ba? Or ikaw yung nasasaktan kasi ikaw yung nilet go. Lugi ka kapatid, di mo sa inunahan mag-let go. Diba? Next time uunahan mo. Ngayon, no, sinasabi ko na sa inyo, uunahan niyo sila. Diba? So ako rin po, I have a story of letting go in my life. And here it goes. Did you know that my greatest infatuation in life is having an older sister? Sino ba nakaka-relate dito? Mga panganay, di ba? Ito, gusto natin older brother, gusto natin ng older sister. So isang tanong ko sa aking nanay bago lumabas yung susunod kong kapatid. So when I was 4 years old, sabi ko, tinanong ko sa kanya, Ma, nagiging ate ko ba yung lalabas sa'yo? Yung tinanong ko sa kanya, so siguro na-weirdohan yung nanay ko sa akin, so diretso niya sinagot, hindi mangyayari yan. So ako, I was really quite disappointed, pero wala naman talaga akong magagawa. Hindi ko naman talaga nagiging ate yun. Nilalabas sa nanay ko, di ba? So tinanggap ko na lang, and for the previous years, this was my struggle, and this was my longing. Ito yung pinagdadaanan ko. And so sa pinagdadaanan ko na yun, meron akong 3 relationships na tinratong gano'n. I've had 3 relationships na tinatawag kong ate-ate, ganyan. But in all those relationships, it just doesn't work out. Talagang hindi lang nag-work out, hindi lang nag-push through yung mga ganong relationship na ganon. And saan ba ako nagkakamali? Bakit hindi ba nag-work out yung ganon? So sa mga nandito po, syempre it's not bad, it's not evil to treat someone as your older brother, as your older sister, di ba? Syempre isang pamilya tayo dito sa simbahan. But what do I usually do? Pag nakapili na ako ng ating tatratuhin ko, magsi-zero in ako sa kanya, mag-focus na lang ako sa kanya, at lahat ng aking sweetness, lahat ng aking thoughtfulness, lahat ng aking love, ibubuhos ko sa kanya.
Sabi ni ate dito, sayang. Sa akin sana sa akin mo na lang pinaramdam. Pero huwag na po, ayoko po magpaasa, ayoko makasakit ng damdamin. Pasensya na po. Pogi problems. Tumpalis! So, joke lang po yun, joke lang. So, yan po yung pinagdadaanan ko. So, to cut the long story short, yung tinatakulas na ate-ate, it just went really way out of hand. It just went out of control. Diba kasi, we were getting too close. Ako, below 20 years old pa lang ako noon. Sa mga kabataan na nandito, na workers ng church, bawal tayo mag-girlfriend dahil iniingatan tayo ng simbahan. But yun, talagang hindi kami nag-submit. Alanganan na yung mga galaw namin. We're not being a blessing to the church. Hindi kami nagsasubmit. We don't listen and obey. Kasi yung mga leaders, out of their love, out of their care for us, talaga sinasabihin nila kami, hindi sila nagkukulang, but we don't listen, we don't obey, we don't submit. And ako, sinajustify ko talaga, hindi naman kami. Magkapatid lang talaga kami. Mukha mo, sino niloko mo? Diba? So, yun naman talagang sinajustify ko, pinagtatanggol ko yung meron kami. But little did I know that pride was already creeping into my heart, kinakaya na yung puso ko. And we almost lost our ministry, which I love, yung pagtugtog at magsalita dito sa inyong harapan. For what? Just for what? For my own selfish desires, for my self-infatuation, sa aking sariling self-centeredness. Yan po ang nangyari sa akin. It was really a very painful, traumatic twist to lose in our lives. And 2009, nangyari yung 2009. Grabe, sobrang hirap ng pinagdaanan ko nung panahon na yun. And why is it so hard to let go? Bakit mas sobrang hirap mag-let go? Because we just want it our way. We care too much. Iniingatan natin masyado yung tao na to. Iniingatan natin masyado yung gamit na meron tayo. Iniingatan natin masyado kung ano mang binavalue yung ngayon. Iniingatan natin yan masyado. But think of this. Hanggang saan aabutin yung ingat mo, kung ano man yan, kumpara sa ingat na kaya gawin ng ating Panginoon. Hanggang saan aabutin yung ingat na kaya kong gawin? Para sa tao, para sa gamit, kumpara sa ingat na kaya gawin ng Panginoon. Kaya ano sinasabi ng Panginoon sa atin in 1 Peter 5:5? Cast all your cares unto the Lord, for He cares for you. So kung may tunay na nag-iingat sa'yo, kung may tunay na nag-iingat sa bawat isa dito, ito ay ang ating Panginoon. At ang ingat ng Panginoon ay nagdadala ng pagpapala at katagumpayan sa ating mga buhay. That's why we need to let go. Hindi lang po let go, but we need to let God. Because when we let go and we let God, we allow God's care to move in my life, to move in our lives. So, sobrang simple lang po ng gusto kong ipakita sa inyo ngayon. If we resist God, it would be a twist to lose in our lives. But when we let go and let God, it would be a twist to win sa ating mga buhay. So twist to win, let go and let God, it's still painful, di ba? Sobrang sakit at mahirap mag-let go at mag-let God. Pero yung sakit na mararamdaman natin doon, it would just be for a little while. At yung sakit na yun para sa ikakatagumpay naman ng bawat isa. So just like this video, may papakita akong video just to illustrate somehow the twist to win sa ating mga buhay. So please play the video. Alright. I broke my nose. I don't want to play no more. Hey, what are you talking about? This is football. He broke my nose. Okay, stop crying. Alright, we can fix this. Here we go. Okay, good. How's it look? It looks like it looks better than before. Really? Yes, straighter, more distinguished, kind of like a young Michael Jackson. I love little Michael. That's right. So grabe no, kahit gano'ng kakatapang, kahit gano'ng kakatigas, kahit gano'ng kakalaki, pag masakit talagang maiiyak at maiiyak ka. Yan talaga yun. And this is the twist to win. So inayos yung ilong niya,
para sa ikapapanala niya later on. Kasi pag hindi pinatagal yun, mas masakit lalo yun bago maayos. So in our lives, sabi dito sa salita ng Panginoon, in verse 10 it says, "But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered for a while." Talagang ganun, may twist to it eh. Talagang may sakit na konti after you have suffered for a while. Ito yung mangyayari sa atin. You'll be perfect, establish, strengthen, and settle you. So konting pain lang pala yun, suffer lang po pala in letting go and letting God, konting sakit lang pala, ito pala yung mangyayari sa atin. But what do we choose? What do we do? We are so afraid of this konting pain. Para sa pag-aayos sa atin, iniiwas natin yung sarili natin. We avoid this pain. And little did we know that we are already resisting God's care for our lives. Nire-resist na natin ang Panginoon. So when we let go and let God, ito po yung meron. Diba? Sa salita ng Panginoon yan, hindi yan galing sa akin. But when we resist God, what happens? We become broken. We become empty. We get to be weak. And we get to be confused. Diba? Yan ang pinagdadaanan natin araw-araw. Nagtataka tayo, saan ba ako nagka-problema? Saan ba ako nagkakamali? Maybe we are resisting God right now. We are resisting God's care for our lives. We are so afraid of that little pain. Little did we know. Na pag in-endure lang natin yun, yung ayaw natin makinig sa Panginoon, ayaw natin mag-let go and let God. Later on, mas magiging masakit ang mga bagay-bagay. And it may be a twist to lose in our lives at hindi na tayo makabalik. Hindi na tayo makabalik sa Panginoon, hindi na tayo makabangon sa laban. But I tell you right now, this is from God's Word, don't be afraid. For God cares for you. God cares for you, and His grace is upon the humble. His grace is upon the humble. So there's no need to be afraid. God cares for you. So what is the result of submitting to God? What is the result of letting go and letting God? Ano bang resulta after natin makapag-let go? After natin makapag-let God, what will happen? We exalt you, Jesus. So in verse 6 it says, "Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." So for us to completely be in submission to our God, we just need to exalt Jesus for everything that had happened in our lives. We just need to give God all the glory and praise. Bakit? Because God cares for each and every one of us right now. Bakit? Ano ba ito? Ano bang meron sa glory ng Panginoon? Ano bang meron in exalting God? Because God's glory is too hot to handle. God's glory is too hot to handle. The reason why I'm here right now, the reason why you're here right now, it's all because of God's glory. It's all because of God's favor. Kaya ka sinasabihan na gwapo ka, kaya sinasabihan ka na maganda ka, magaling ka, nandito ko ngayon sa kung ano mga ginagawa mo. And it's all because of God's glory. It's all because of God's presence moving in the lives of the people in this church. But the moment we receive that praise from people, kasi binabati tayo eh, pag kinulong natin yung para sa ating sarili, tinanggap natin, oo nga, gwapo ko nga. Oo nga, galing ko nga, oo nga, maganda nga ako. This would lead us to our destruction because pride will eat us up. At yan ang ikakatalo natin. That's why sinasabi ng Panginoon, He cares for you. Anak, di mo kayang hawakan yung glory ako. Ibalik mo yan sa akin. Give me back all the glory and praise. And it said here in verse 11, "To Him be the glory and dominion forever and ever. Amen." We exalt you, Jesus. So for today, we're very much privileged na may magte-testimony sa atin ngayon. She will be sharing her life and letting go and letting God. And gusto lang niya mag-exalt ang Panginoon sa kanyang buhay. So I would like to call on Ate Presi, siya po ang ladies ministry head dito sa ating church. At gusto lang niya magpatotoo sa ating lahat. Thank you for the opportunity. Good afternoon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Gusto ko lang pong itaas ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng pinagdaanan ko. Actually, wala po akong pagmamalaki, no?
hindi po masaya ang aking naging kabataan. Ako po ay anak sa pagkadalaga, and I haven't met my biological father even up to now. Baka po kilala nyo. Yan. And I lost my mom when I was 11, and so I was left with my stepfather. It's really difficult, it's really hard. And so, meron akong dilema noon. I long for love. So, kaya po nag-asawa ako ng maaga. Nag-asawa po ako at the age of 20. And umikot yung mundo ko doon. Kasi na-enjoy ko yung love ng husband ko. And since yun yung pinapangarap ko, masayang pamilya, sobrang iniingatan ko siya, sobrang gusto ko maging perfect siya, maging maayos siya. And sa paraang alam ko, ginagawa ko yung lahat ng best para sa family. Pero hindi ko alam, nasasagasaan ko pala yung asawa ko. Yung mga gusto mong mangyari, kino-communicate mo sa parang minsan, naging na pala. So dumating po sa point na siguro na fed up po ang asawa ko. At nakakilala siya ng ibang babae. Pero this is a different story kasi po, hindi niya ako niloko. Right into my face one night, sinabi niya, hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo. Meron ako. It was really painful. Kasi gumuho yung pangarap mong masayang pamilya. Sabi ko, paano na? Christian na po ako that time, that was 2006. And I asked God, Lord, ano pong gagawin ko? At ang linaw po ng instruction ng Panginoon, sabi niya, love your husband. Ayoko. Di ko kaya. Nagre-retaliate yung puso ko. Paano mo mamahalin yung taong nagpapakita sa'yo hindi ka nila-mahal? Hindi niya yan tinatago. Harap-harapan yung pinaparamdam sa akin. It's really hard kasi meron po akong mga anak. So, talaga pong yung pag-resist ko sa Panginoon, hindi ko pagsunod. Ang gusto kong marinig sa Lord, sige, okay na, iwalayan mo na yan. Pero, andun po yung area na hindi eh. Gusto kong ilaban to. Ilalaban ko tong family nito. Kung kaya po lumaban ako that time, na hindi sumusunod sa Lord, ginagawa ko yung paraan ko. Yung bang tipong papabaitin mo yung asawa mo sa paraan gusto mo. Nandiyan na po yung hinahabol ko siya. Nagmamakaawa ako lahat. For 3 long years, ginawa ko yung paraan ko. Hindi po siya effective lahat. Came to a point na iniwan niya po kami. It's really devastating. Sobra po yung depression na inaabot ko to the point na gusto ko nang magpakamatay. Twice po ako nag-attempt. And I do praise God kasi may plano ang Panginoon sa buhay ko, bakit niya po ako inalaw na dumaan dito. And after 3 years, naramdaman ko napapagod na ako lumaban. Sabi ko, Lord, kung kalawa mo sa kami, okay, fine. That's when the time when I asked the Lord again, God, ano pong gagawin ko? At alam niyo po si Lord consistent. Ganun pa rin ang sagot niya, love your husband. Forgive your husband. In that moment, sabi ko, sige Lord, if that is what you want, please give me clear instructions as to what to do. What will I do? How can I love this person? At napaka-clear po ng Panginoon. Sabi niya, pag umuwi siya, huwag kang magtanong. Timplahan mo ng kape. Huwag mo na itanong kung saan siya galing. What you don't know won't hurt you. And sabi ko, sige Lord, willing po akong gawin. Mahirap po siya. Kasi hindi mo naman talaga gustong gawin, pero yun yung gusto ng Panginoon. Sabi ng Lord, gawin mo para sa akin. Hindi para sa asawa mo. Minsan hindi natin naiintindihan ang galaw ng Panginoon. Pero little did I know, yun ang way ng Lord para i-restore. There is power in submission. And there is power in humbleness and quietness of spirit. Kung kailan ako nanahimik, doon nagkaroon ng epekto yung ginagawa ko sa asawa ko. Until one day, sabi niya, salamat hindi ka napapagod magmahal. Na-encourage ako. Nagkaroon po ako ng ibang perspective.
Ang naging goal ko, hindi na lang ibalik ang pamilyang nasira, kundi tulungan ang asawa kong makabalik din sa Panginoon. And so I pray hard. I seek God's presence every day. Every single day. It's really difficult. Ang hirap iraos ng bawat isang araw. Pero salamat sa Panginoon kasi isang araw, nag-decide ang asawa ko. Babalik na ako. And even he uttered, tulungan mo ako. Tulungan mo akong makalimutan ko yung babae. I really thank the Lord for that love that He's given me. I learned to let go and let God, and there's really power. At habang nakatayo po ako sa harapan niyo ngayon, I can say I am more happier now. Mas masaya po kami ngayon. Pag nakita niyo po kami mag-asawa, parang walang nangyari. Everything sets into place when we submit and obey the Lord. Can we give the Lord the glory? Thank you so much. When we do it our way, we do it in our own self, talagang walang mangyayari. If we resist God, nothing will surely happen. But when we let go and let God, there's victory in our lives. At sa ating mga buhay, ang dami natin dapat i-let go. Ang dami natin dapat i-let God. Pero ano ba yung dapat talaga natin i-let God ngayon? Let go and let God. If there's one thing we need to win over right now, it would be family. Ang ating pamilya muna, ayusin muna natin yan. Panalo muna natin yan. Because if you take a look in our generation, just take a glance sa mga kaibigan nyo ngayon, grabe, the number of broken families and the number of broken relationships within the family is really fast increasing. Grabe, hindi magandang sight yan, hindi magandang statistics yan. I mean, we take hold of the pain, mga kabataan na nandito, mga magulang na nandito. We take hold of that pain. Sabihin natin, okay na lang yan. Hayaan na lang natin. Wala nang magagawa sa magulang ko. Wala nang magagawa sa mga anak ko. We take hold of that pain. And hindi natin namamalayan. We are resisting God's care sa ating mga buhay. Kaya ang hirap na natin. But hindi yun yung masakit pa eh. This is really the twist to lose sa situation na to. Itong tanong na to, what makes you think, for the parents and the children right now, what makes you think that what's happening in your families right now, kung anong problema meron dyan, what makes you think that it would not happen in the families of your future children, of my future children? What makes us think that way? Na hindi mangyayari? It could be even worse. Posibleng mas grabe pa ang pagdaanan ng mga anak natin. Sa mga nanay, inintindi natin yung mga anak natin. Baka yung mga anak nila, ganito yung gawin sa kanila. Ganito yung mangyari sa kanila. It would be really painful. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon yun, let go and let God para maayos na. Tayo mga magulang, pilit natin inaayos ang ating mga anak in our own way. Aminado tayo dyan, di ba? We try to fix them to the point na naglalayas na yung ating mga anak. Sa mga anak na nandito, kasama ako doon, may hatred sa ating mga puso. Ayaw natin patawarin yung ating mga magulang. Hindi tayo maka-let go and let God. Kaya lang, what makes you think na hindi ito gagawin sa atin ng ating mga anak? Kaya now, God is telling us right now to submit. Now's the time to let go and let God. That our families, our life may be perfect, established, strengthened, and settled. Sa salita ng Panginoon yan. Hindi lang ako yan. Because may malaking gagawin ng Panginoon sa bansang Pilipinas, born again Pilipinas, ang pinaglalaban natin, and the enemy is really trying to steal, kill, and destroy this vision. At anong iunang niyang inaatake? Ang ating pamilya. Dahil alam niya, kapag sira tayo sa ating pamilya, pag hindi tayo sa ating mga magulang, hindi tayo sa ating mga anak,
sobrang hirap gumalaw. Sobrang hirap gumalaw sa ministeryo. Sobrang hirap gumalaw sa school. Sobrang hirap gumalaw sa opisina. Hindi ayos sa pamilya eh. Sobrang hirap. That's why God's telling us right now, anak, bigat, di ba? Di mo na kaya yung dinadala mo ngayon. Di mo naman kasi kailangan buhatin yan eh. Just need to let go and let God. Why? Because God cares for you. God cares for you at siya ang magpapanalo sa kung ano mang pinagdadaanan ng bawat pamilya, bawat magulang, bawat anak na nandito ngayon. And what is our altar call for today? What is this decision that we need to do para mabago ang takbo ng ating buhay? Para mabago ang takbo ng ating pamilya? If you're deciding now to submit to God, Lord, ayoko na, hindi ko na kaya. I will let go and just let God move in my life. Sasabit na ako ngayon dahil gusto ko na maranasan ang pagpapala at katagumpayan sa buhay ko, sa pamilya ko, at sa pamilya, Lord, na pinapanalangin ko ngayon. I invite you to come to the altar and we will pray together this great victory in our lives and in our families. So as the worship sings this song, worship team sings this song, I just invite you to come here in front and we will pray for you.